Baylon Ngayon. Tunay nga pong masaya ang malaking pamilya, hindi ho ba? Maraming chikiting na pinaghuhugutan natin ng inspirasyon at lahat ay magkakaramay tuwing darating ang malaking problema ng pamilya. Pero paano nga ba kung hindi natin ito kayang itaguyod? Paano po kung sa laki ng ating pamilya ay hindi natin maibibigay ang pangangailangan ng bawat isa sa ating mga supling? Naway kapulutan po natin ng aral ang kwento ng pamilyang isang kahig, 11 tuka. Sila ang mag-asawang Grace at Danilo Rivales. Kahit pa nga hirap sa buhay, nooy nangarap silang bumuo ng isang maliit na pamilya lamang. Pamilyang hindi inaasahang lalaki daw pala. Sabi niya kasi isa lang gusto niya. Sabi ko, konti naman kung isa lang. Kahit mga 2 o 3 man lang. Umpisahan na, tuloy-tuloy na. Sumobra na sa saya yata, nalibang na nang nalibang. Hindi na namin namalaya na, ayun, siyam na pala. 13 taong gulang ang panganay, habang ang bunso ay 3 buwang gulang pa lamang. Natitikman ko ngayon, umiiyak na lang ako ng umiiyak. Lalo pag gabi, titingnan ko sila. Sabi ko, naku, may bata na naman maghihirap. Walang hanap buhay si Grace, kaya siya ang naiiwan sa bahay upang mag-alaga sa mga bata. Pero sa dami ng kanilang supling, hindi magkanda ugaga si Grace kung sino ang uunahing asikasuhin. Ang mahirap pa, si Danilo walang permanenteng trabaho. Pangangalakal lamang ng botet bakal ang pinagkakakitaan. Swerte nga raw kung siya'y kumita ng 150 piso sa isang araw. Sa isang kahig niya, 11 ang umaasa. Ay, kailangan pong magtipid. Yung puso parang kadudurog na. Pag nakikita mo silang kumain walang ulam, minsan po nawala na ng pag-asa. Lalo na pag nagkakasakit sila. Kung sa pagkain pa lamang ay kulang na ang kinikita ni Mang Danilo, paano pa kaya ang edukasyon ng mga bata? Papasok sila, kahit kung minsan wala silang baon, kahit wala silang ulam, hindi sila nagrereklamo. Noon ay 4 ang nakapag-aaral sa mga kapatid. Pero ngayon huminto pa ang isa dahil wala silang panustos. Sakto pasukan yung nanganak ako eh. Nagkasakit pa yung tatay niya, na-confine. So sige ka ako ngayon, huwag kang mag-aaral. Siyempre, sa iyong ina, masakit yun. Gusto mo talaga mapag-aaral. Yun lang ang maipapamana namin sa kanila. Wala naman kami ibang yaman. At dahil na rin sa hirap ng buhay, napilitan silang ipaampon sa pinsan ni Grace ang pang-7 nilang anak. Nakakakonsensya. Lalo na minsan iniisip ko, baka mamaya paglaki ng anak ko, isumbat sa akin yun. Ayon sa cultural anthropologist na si Professor Jimuel Naval, likas raw sa kultura ng mga Pilipino ang paghahangad na magkaroon ng isang malaking pamilya. Dahil tayo isang Kristiyanong bansa, so anak lamang ng anak. Nandun yung tradisyonal na paniniwala na kayamanan ang bata at masaya ang pamilyang malaki. Actually, maganda naman yon, pero dapat practical tayo sa buhay. Oo, sama-sama ka nga, pero wala naman kayong kinakain, wala kayong damit, wala kayong bahay. Sa edad ni Grace na 32, talagang maaari pa siyang magbuntis. Sinamahan namin si Grace sa OB-GYN na si Dr. Sharon Mendoza. Ayon sa kanya, delikado ng muling magbuntis pa ang pasyente. Ang number 2 causes ng maternal mortality o pagkamatay ng isang nagbubuntis, pag nanganak siya, sobrang lakas ng pagdudugo at saka hypertension, which is very risky na dito sa pasyente natin. Ngayon, decided naman na sila. Ang naging choice nila, which is a good choice, magpatali na si Mommy Grace. Kaya lang, ang naging problema, tumataas yung kanyang blood pressure. So, hindi rin siya ma-schedule for ligation. So, sa assessment natin, kailangan pa rin nilang gumamit kasi baka habang walang ginagamit, masundan na naman yung pagbubuntis niya. Merong pills na pwede rin sa kanya, lalo na yan nagpapadede siya, yung tinatawag nating progestin-only pills. Pwede rin siyang magpa-injectables, pwede rin siyang maglagay ng intrauterine device, at yung ginagamit nila ngayon is actually okay pa rin yung condom. Hindi lang kalusugan ni Grace ang nakataya ngayon sa kanilang sitwasyon, pati ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Mahirap na po buhay ngayon. Kaya ngayon ko po naisip na mahirap pala maraming anak. Sabi ko kung noon hindi tayo nakapagplano, ngayon kailangan talaga tutukan natin yung pagpaplano.
Ang anuhin natin ngayon, unahin natin yung palakihin sila at saka tulungan natin sila mabigyan talaga ng kinabukasan, makapag-aral.